Sa Senado, mainit na hinarap ni Pangulong Kuting Jr. ang mga matitinding katanungan mula sa mga mambabatas. Tumutok ang pagdinig sa umunoy maling paggamit ng mga pondo ng gobyerno na ikinabahala ng marami. Ayon sa mga senador, may mga transaksyon umano na hindi nasusuri ng maayos na maaaring nagdulot ng kawalan ng pondo para sa mga mahahalagang proyekto ng bansa. Isa pang kontrobersyal na issue ang inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa kanilang ulat, apektado na ang pondo ng institusyon dahil sa mga desisyong ginawa ng administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Hindi nag-atubiling ihayag ni Governor Felipe Magdalena ang kanilang kalagayan at nanawagan sa masusing imbestigasyon. Aniya, kinakailangan ng agarang aksyon upang mapigilan ang mas lalo pang paglala ng sitwasyon sa ating ekonomiya. Samantala, si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay sinermonan ang senadora na si Amy Marcos sa naturang pagdinig. Pinuna ni VP Inday ang pamumuno ni Senadora Amy sa committee na humahawak sa mga pondo ng pamahalaan. Ayon kay VP Inday Sara, mahalagang maging transparent at maayos ang paggamit ng pondo para sa kapakanan ng sambayanan. Naging mainit ang pagpalitan ng kanilang mga salita na nagpakita ng lumalalang tensyon sa gobyerno. Abangan ang mga susunod na kabanata sa mga kaganapang ito dito lamang sa ating programa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nabasa ko sa Manila Times na headlines, title, May inflation could spike to 4.5%, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito po mga kaibigan ang problema na umaaray na ang mga nasa laylayan. Yung nasa palasyo, baliwala sa kanila ito. What is inflation? Billions ang hawak nilang pondo, pera ng taong bayan. Kaya, hala lang. Kaya lang, ang ordinary Juan de la Cruz na kumikita lang ng minimum wage, yung palaging pagtaas ng presyo, talagang umaaray sila. So, ito po, ang Bangko Sentral, ang prediction niya, calculation niya is 4.5% posibleng inflation sa buwan ng Mayo. Pataas po ng pataas. Dito lang tayo magsimula sa 2024, ano? Noong January, nasa 2.8% ang inflation. Noong February, tumaas 3.1%. Noong March, 3.4%. April, 3.9%. Ito na, Mayo, 4.5%. Baka hanggang December niyan, maging 10% na. Nako, wala na talaga, wala nang mabili ang ating peso. Okay, ano ang dahilan? Anong paliwanag ng Bangko Sentral? Bakit expected na aabot ng 4.5% ang inflation? Number one, tumaas ang singil ng kuryente. Ito po ang isang isang balakid sa investors sa Pilipinas, lalo na yung mga dayuhan. Napakamahal ang singil ng ating kuryente. Isa tayo sa pinakamahal sa buong mundo. Hindi lang mahal, very unstable pa ang supply. Maraming brownout sa iba't ibang lugar ng ating bansa. So, yan ang isang dahilan. Pangalawang dahilan, sabi ng Bangko Sentral, yung grabe ang pagtaas ng presyo ng mga gulay. So, ano pang nangyayari sa atin na
agricultural country tayo, tapos ang taas ng presyo ng gulay. Na kung minsan, ang mga farmers, ang dami ko nang nakita mga farmers, yung mga tanim nila, kamatis, sayote, carrots, wala na, binabasura na lang dahil walang magandang marketing. Lang ito, for the month of May, biglang tumaas ang presyo ng gulay according to Bangko Sentral. And then pangatlo is napakahina ang peso kontra dolyar. Ito na, malapit nang malampasan yung weakest peso in Philippine history yung noong October of 2022, pag-upo ng administrasyong ito, umabot po ng 59.2 ang palitan ng peso to dollar. The other day, 58.9 na. So, hindi ko na-monitor ngayong araw na ito, ang exchange rate ng dollar to peso. So, yun po ang tatlong dahilan, paliwanag ng Bangko Sentral kung bakit expected na tataas ang inflation. Anyway, ang final data i-release ng Philippine Statistics Authority anytime this week. So, ano ang epekto? Ano ang mangyayari? Itong palaging pagtaas ng inflation rate. Sa taas ng inflation rate, sasama yan, tataas din ang interest rate. Yung interest rate po, yung kung mangutang ka, mataas ang babayaran mong interest. Ganun yun. Kaya, kung pataas ng pataas ang interest rate, yun na naman ang discourage sa mga investors na mamuhunan dito sa ating bansa. Excuse me. So, dahil mataas ang interest rate, kakunti ang namumuhunan, magkakaroon tayo ng economic slowdown. Kakaunti ang goods and services na produce natin. So, anong ibig sabihin nun? Kulang ang trabaho. April, tumaas ang unemployment rate ng April 3.9. I don't know itong May. Baka nga tataas din ang unemployment rate. According to data of Philippine Statistics Authority, noong Abril, halos 2 million jobs ang nawala. May nabasa akong article, sinulat ni Mr. Tony Lopez sa Philippine Star. 3 problema ang 5 problema ang nagpapahirap sa bayan. Food shortage, job, scarcity of job, at saka investment, kulang sa investment. So, according to Mr. Tony Lopez, dahil sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa, halos 12 million Pilipinos, karamihan yan mga expats, mga best of the best, umalis sa bansa at humanap ng mas magandang trabaho. Kaya marami nang nagkalat na mga Pilipinos. So, kakaroon tayo ng shortage of skilled workers dito sa Pilipinas. Example na lang, nursing. Wala na. Ang ating mga nurses, karamihan, basta may opportunity, lumalabas. Bakit? Napakaliit ang sweldo ng ating mga nurses. Hindi ka nga, ang hirap pumasa ng nursing, ang malaking gastos. Pag trabaho mo sa Pilipinas, napakaliit ang sweldo. Talagang aalis yan. Nurses lang yan, engineers, yung mga skilled workers, mga scientists. Nagkakaroon tayo ng programa, panahon ni PRRD na Balik Scientist Program. I don't know kung
itinuloy ba ng administrasyong ito? Anyway, balik tayo sa main topic natin is, ano ba ang gagawin ng administrasyong ito para mapigilan ang pagtaas ng inflation? I don't know kung ano ba yung i-amend daw nila ang rice tariffication law. So ang tinatarget nila bigas. Kasi noong April ang inflation ng bigas umabot ng 23 point something %. Ang taas nun. 60 pesos na ang kilo ng bigas kasi yung mga 50s, may tig 50s kailang mahinang quality. So, i-amend nila yung rice tariffication law at bibigyan ng authority ang NFA or DA na mag-import ulit ng bigas para kung maraming stock na bigas, ang gobyerno na ang magbenta ng mas murang bigas. Sana maging successful ang programa nilang ito. Ano pa? Yung mga non-tariff barriers, inaalis na nila. Ino-open na nila ang merkado, mga imported agricultural products para daw bababa ang presyo. Kailang marami ang kumukontra nito, lalo na mga farmers group. Kasi mamamatay daw ang mga local farmers, malulugi sa Administrative Order number 20 na pinirma ng Pangulo. Nag-alis na sa competition o yung mga ban, open na ang import ng agricultural products. Natataranta ng gobyernong ito para lang masolve nila ang inflation. But so far, ang nakikita ko, as of now, inutil ang administrasyong ito para pigilan ang inflation o pagtaas ng bibilhin dito sa ating bansa. Nagkaroon ng pandinig ang House of Representatives sa sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulo Duterte at ng Pangulo ng China na si President Xi Jinping. Sinimulan ang pandinig upang malaman natin kung mayroon nga bang gentleman's agreement. Ano ang nilalaman nito kung meron man at ano ang kaugnayan nito sa West Philippine Sea, lalo-lalo na sa mga isla katulad ng Ayungin Shoal at Bajo de Masinloc. At ano ang epekto nito sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa pagpapatuloy ng pandinig na ito, dito po kami upang magkaroon ng konsultasyon diretso sa inyo. Nandito po kami upang alamin ang inyong kalagayan. Nandito po kami upang makinig sa inyong karanasan at hinaing. Nandito po kami upang malaman ang inyong suhestyon na mapabuti ang mga polisiya ng ating gobyerno para sa West Philippine Sea. Short term man, medium term, o long term. Malaya po kayong makapagsalita at makapagpahayag ng inyong damdamin. Yan po ang habilin ng aming leader sa Kongreso na si Speaker Martin Romualdez at ng liderato, lalong-lalo na po andito ngayon ang Senior Deputy Speaker na si Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. Lumalabas po sa dalawang hearing, lalong-lalo na sa aming mga nakuha na halos hindi magkatugma at magkasulungat ang mga pahayag na lumalabas at makakarating sa taong bayan ng dati pong administrasyon sa usapin ng West Philippine Sea. At ito po, to a certain extent, ay nagdudulot ng kalituhan at kawalan ng paglinaw. At ginagawa po ito natin para maghanap ng kaliwanagan at maituwid po ito pamaraan ng polisiya na ating kasalukuyang administrasyon.
Hindi lingid sa atin ang ginagawang akbang ng China sa rotation at resupply mission ng Philippine Coast Guard. Papunta po sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Nakita natin sa mga balita ang ginagawang pagharang at pagtugis sa barko ng Philippine Coast Guard, paggamit ng water cannons at paggamit even ng mga military-grade laser. Mahalaga sa atin, lalo na sa ating mga mangingisda, ang West Philippine Sea. Mahalaga ang malayang paglalayag at makapagpangisda ng walang balakid para sa inyong kabuhayan. Mahalaga na paproteksyonan ang ating yamang dagat, hindi lamang para sa kasalukuyang, kundi para sa susunod na henerasyon. Nararapat lamang na tayo pong mga Pilipino ay makinabang sa biyaya ng ating karagatan. Nararapat lamang na isulong natin ang ating karapatan sa mga lugar o teritorya na atin at meron tayong sovereign rights. Mahalaga po ang pandinig na ito upang matulungan nyo kami na magkaroon ng mga konkretong hakbang upang mapabuti ang palisiya at programa na pwede pong i-rekomenda ng ating komitiba sa mga tao pong kinauukulan. Magkaisa po tayo, ipakita po natin sa buong mundo na buo ang loob ng Pilipino na isulong ang ating kasinlan at malutas ang problema sa West Philippine Sea na mapayapa at makatarungan. Acting Chair of West Philippine Sea. Thank you, Mr. Chairman, at magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, kami po sa Philippine Sea at Defense, ikinagagalak po inyong mainit at pagsalubong sa amin dito sa bayan ng Masinloc. Salamat po sa inyo, Governor June Ebdane, Mayor Senyang Lim, Congressman Jay, Congressman Bing, Congressman Nanay Bing Manis, para sa pagsuporta ng aktibidad na ito sa ngayong umaga. At siyempre, hindi natin makakalimutang magpasalamat, pasalamatan din natin ang ating kasamahan sa kasama po natin dito, pinangunahan po ng ating leader ng Kongreso na si Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez sa pakikiisa sa pagsulong ng ating investigasyon na ang pawang layunin ay mapatibay ang polisiya at mga programa ng ating pamahalaan at siguraduhin ito ay makakatulong sa ating mga mamamayan dito sa Zambales, lalong-lalo na yung ating mga isda dito sa Masinloc. Narito po kami upang malaman ninyo mula sa inyo na kung ano po ang inyong kalagayan at saloobin sa inyo ng pangingisda sa Bao de Masinloc. So again, we can start now. Maraming salamat mo sa mga kalalawigan natin dito sa lalawigan ng Zambales. Good morning to you. Maraming salamat po, Mr. Senior Deputy Speaker. Ngayon po ay mag-uumpisa na tayo sa ating open forum. Kung gusto po mag-umpisa ni Honorable Governor Hermogenes Ebdane, bababa po tayo sa local government unit ng Masinloc at papakinggan po natin ang mga representatives ng atin pong mga association ng mangingisda, and may we also remind ang atin pong mga kasamahan na you may also raise issues and points na gusto nyo pong bigyan ng kahalagahan, lalong-lalo na members po ng Committee on National Defense po at ng Special Committee on West Philippine Sea. Governor Sir Julie Dane, you are recognized. Magandang umaga po sa ating mga bisita. Itong araw na po ito ay naimbitahan din po yung mga representative natin sa mga iba't ibang lugar ng Zambales, na kung saan ay meron tayong mga Fishermen's Association, lalo na yung Masinloc, Santa Cruz at Masinloc. Pero liban po dyan, meron tayong mga
Fishermen's Association sa lahat ng bayan ng Zambales na bumubuo ng kung na nakakamil 32 group of fishermen. At ito nga, palagi pong may problema dahil yung usapin na hindi na sila pinapapasok sa Baho de Masinloc. Alam na po naman natin na yung Baho de Masinloc ay yung pinakamadaling mangisda. Marami pong tawag dyan eh. Ang tawag niya nung araw, panakot. Then, natawag na Baho de Masinloc noong 1400. Pagkatapos nung nasira yung Scarborough ng UK, naging Scarborough Shoal. Kung minsan nagkakamali tayo tawagin Carboro kasi yung at panatag sa Tagalog kasi pag meron pong bagyo at papasok kayo doon sa loob kahit na magulo yung dagat sa palibot, panatag po sa loob. Kaya yun po yung at dito po matatagpuan sa loob ng Scarborough, Baho de Masinloc, yung mga isda kasi doon din ho nangingitlog. Andyan yung mga pawikan, andyan po yung pati yung kinukuha nilang ginagawa nilang mga clams, mga yung ginagawa pong mga souvenir. At for a while, mahaba lang ho kasing salaysayin kung ginamit po ng Amerikano na bombing area yan. Pero nung umalis sila, hindi naman nila ipinasa sa atin. At ito nga, it became a common fishing ground na nagpapalitan ng hanggang sa ito nga magkagulo dahil nag-umpisa kasi yung ginagawa ng mga Chinese na kinukuha yung mga giant clams, nasisira yung mga doon, kaya sinata po ng ating pamalaan. Doon na po nagsimula yung medyo yung gusot. At nagkaroon naman po talaga ng arbitrary adjudication na kung saan ay pinabura ng Pilipinas. Kaso alam naman natin sa arbitration na kung hindi susunod yung isang panig, ay hindi naman po natin talaga maipipilit. Yun po ang dapat nating dapat malaman ng taong bayan na yung arbitral ruling, kung ayaw sumunod nung isang grupo, hindi natin mapipilit. Huwag po nating sabihin sa ating mga kababayan. Sa katunayan, ito ay nasa tapat ng Kabanggan, 240 kilometers west of Kabanggan. At pero ang palagi po napupunta dyan ay mga isda ng Masinloc, ng Subic, ng Santa Cruz. Pati na po yung Pangasinan at saka umaabot din po hanggang sa mga galing sa Mindoro. Marami pong mga bagay-bagay na pag-uusapan po rito, pero maganda po nga siguro na makinig tayo dito sa ating mga kababayan kung ano yung nagiging problema. Dahil alam nyo po rito sa akin, umulan ng malakas na 3 araw, problema ko na eh. Dahil hindi nila makalabas, nagiging hand-to-mouth fishing na eh. Very marginal. Kaya yun po ang naging problema. Mabuti nga ito ngayon na pag-uusapan po. Kaya ako'y nagpapasalamat naman po sa mga kasama natin, kay Mayor Senyang, Congresswoman Bing, at saka kay Kong Jay, na dito sa initiative na ginagawa, lalong-lalo na po yung initiative ng Congress ngayon. At ako po'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo kasi siya mismo ay talagang interesado na maayos na po itong gusot na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Governor Ebdane. The floor is now open para naman po kay Mayor Arsenia Lim ng Masinloc. You may proceed, ma'am.
Dito po sa bayan ng Masinloc ay matagal na po yan, nung buhat po nung napo tayong mayor, that was 2016. Doon ko narinig sa kanila ang mga hinaing na mga mangingisda. Kasi nung unang pag-upo ko po, ay ang tinutukan ko po kaagad is to empower lahat ng mga kooperatiba ng bawat sektor ng ating lipunan. Kaya nabahala po ang inyong lingkod na ang mga mangingisda, kasi number one source of living po ng bayan ng Masinloc is fishing and farming. So, yung mga nagbabiyahe po papuntang Scarborough Shoal ay nagsumbong na po na 2016-17 yan, na meron na pong kwan sa kanila. Kinukuha na raw yung mga giant turtles, mga clams doon. At hindi na rin po sila nakakapasok doon sa binabawal, binubugaw po sila. Pero minsan nakakalusot naman sila nung wala pa yung dalawang vessel doon at present. Nakakalusot din sila dahil yun po ay napakahalagang bagay sa kanila. Dahil yun po yung silungan nila sa panahon ng typhoon, ng bagyo. Kaya po, kuminsan po nakakaawa sila dahil noon wala pa silang mga radar, ay dahil sa kahirapan, sila po ay isinusugal ang kanilang buhay para lumaot, pumunta sa malayo, naabutan ng bagyo. At karamihan sa kanila ay kuminsan napapadpad sa ibang lugar, minsan din na namin mahanap ang mga mangingisda namin. Kaya buhay po ang pangingisda. Kaya yung pagbaba po ninyo rito, pinapaawod ko po sa ating mahal na presidente at sa kay Speaker Romualdez, malaking bagay po na kayo po, kahit po kayo ay nagbuhat sa kanya-kanyang probinsya, nire-represent nyo ang probinsya, kayo ay nagkakaisa para lang tulungan ang bayan ng Masinloc. Sana po, mas lalong gabayan pa kayo ng ating mahal na Panginoon na bigyan ng malawak na kaisipan upang gawin natin ang nararapat na hakbang sa kapakanan ng mga mamayan, lalo dito sa lalawigan ng Zambales. Kasi hindi lang bayan ng Masinloc apektado, maraming mangingisda ang apektado sa buong lalawigan ng Zambales. Kaya maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Mayor Lynn. Bago tayo magpatuloy para sa ating mga leaders ng mga mangingisda, ay nag-request po si Congresswoman Nanay Bing Maniquez para po mabigyan siya ng panahon para makausap din lahat. You are recognized, Congresswoman Bing. Yes, Chair. Magandang umaga po. Kahapon ho, nakausap ko po ang ating mga mangingisda. At talagang sila po ay natutuwa na magkakaroon sila ng pagkakataon na maikwento ang kanilang sitwasyon. Kung anong nangyari dati, kung nasaan sila ngayon, at ang pangarap po sana nila kung saan sila tutungo. Aking bagay po na bababa po ang gobyerno dito po sa Amigan. Tama po yung sinabi ni Gov at ni Mayor Senyang na hindi lang ho Masinloc ang affected. As far as Subic, up to Santa Cruz po, apektado po lahat ang ating fisher folks. Pero sa pagbaba po ng national government, ni President Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, nandito po ang Kongreso, nagpapasalamat po kami. Mauuna pong magbibigay ng mensahe ang Kapitan ng Santa Cruz, si Kapitan Mundia, tapos sunod-sunod na po sila magpapakilala at sasabihin po ang kanilang mga saloobin. Maraming salamat po, Chair. Maraming salamat po, Kong Nanay Bing. Yes, papakinggan na po namin kayo. Magpakilala lang kayo kung sino kayo po, anong posisyon or anong asosasyon ang inyong nirepresenta. Bibigyan lang po natin ng 3 minutes, siguro to 5, para mapakinggan din po natin ang iba. Pwede na po tayo mag-umpisa.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!